Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat for our first reading of the day today. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa ating second reading of the day today. Bago po yan, buksan po natin ang ating mga kandila. Ayan. Ano po kaya ang makikita natin sa second reading of the day today, no? Tingnan naman po natin kung ano nga po ang ating masisilip, no? I hope na napanood nyo na po yung first reading of the day bago po kayo tumawid dito sa second reading of the day. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Basahin lang po natin mabuti bago po tayo mamili. Ayan. Pili muna po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, and 10. Huwag niyo pong skip to. Dito po tayo kumukuha ng energy para sa inyo, no? Tapusin niyo po from start to finish para makaresonate po kayo, no? At magkaroon tayo ng connection sa isa't isa. Kahit this is a general reading, may part po dito na kayo po ay makakaramdam ng na magre-resonate po sa inyo. Control and balance. Gusto niya pong hawakan ka ulit. Gusto niya pong kunin ulit ang control pabalik sa'yo, no? Pabalik sa'yo. Gusto niya pong magkaroon ng control over you, no? At gusto niya po na siya po mismo, no? Siya po mismo ang magkaroon ng control sa puso mo ulit, no? Nagpapapansin po ito. Ayaw niya pong nakakakita habang po siya ay nag-i-stalk. Ayaw niya po nang nakakakita siya ng ikaw ay feeling good, feeling better. Ayaw niya po nakikita na nag-e-evolve na po yung buhay mo, no? Ayaw niya po yun, ano? May marami po siyang insecurities, strategies at kung ano-ano pa, no? At tactics na ginagawa para makapag-stalk po sa'yo o makabalita sa'yo, no?
Yan, niloloko niya po ang sarili niya. There is deception. Niloloko niya sarili niya na siya ay okay na ikaw ay hindi na nagmamatter sa kanya. But the truth is, talagang ang dami niya pong strategy and tactics para po ikaw ay malocate niya or makapag-stalk siya sa iyo, no? There is coldness and stubbornness. Sa nakikita ko po dito ay matigas po, no? May katigasan po siya, mataas po masyadong ego. Pinaparamdam niya po sa iyo na cold siya sa iyo, but the truth is hindi po, no? Talagang gusto ka po nito, at sa nakikita ko po dito ay masyado pong magulo ang kanyang sarili o kanyang buhay, no? There is fear of change, playing safe, no? Playing safe lang po siya, at sa totoo lang po ay sa nakikita ko po talaga ay playing safe lang po siya sa mga bagay-bagay sa buhay niya ngayon, ano? Talagang hindi niya po akalain, pero talagang there is this high level of scrutiny. May nangyayari po sa buhay niya na talagang totally kamalasan, ano? Sa totoo lang, panay malas po ang nangyayari sa kanya ngayon, at hindi niya po yan maikakatwa o hindi niya po yan maidideny. Oh, sorry po, hindi ko po yan pwedeng i-cut, no? Pasensya na po kasi yung energy ko mawawala, no? Hindi niya po yan maikakatwa o hindi niya po yan maide-deny, ano? There is failure, no? Panay failure po ang nangyayari sa kanya ngayon. Sa kahit na anong gawin niya po ay may failure po akong nakikita dito, at talaga pong pagkatalo, no? Ayaw niya pong aminin sa iyo yung pagkatalo, ayaw niya pong aminin sa iyo na give up po siya ngayon sa kanyang mga nararamdaman, ano? Talagang hindi niya po yan kinakaya, no? Sa totoo lang po ay masyado po siyang nahihirapan, at talagang sa totoo lang po ay parang hindi niya po akalain, ano, na talagang darating po siya sa point na i-stalkin ka niya, at talagang mabubuhay lang po siya sa kaka-stalk sa'yo. As a matter of fact, hindi niya po ito ina-imagine, ano, na darating po siya sa time na i-stalkin ka lang po niya, at talagang gulong-gulo po siya sa ngayon, ano? Talagang hirap na hirap po ang taong ito sa ngayon, at talagang sa nakikita ko po ay lalo pa po siyang mahihirapan sa mga susunod na panahon sa buhay niya. Kasi ngayon po nabubuhay na lang to kada araw para mag-stalk, no? Sandali po, doon po kayo mag-edit sa labas. Okay. So ayan po, sa nakikita ko po sa inyo, hindi po talaga siya titigil, ano? Hindi po siya talaga titigil, at talagang makakaramdam siya ng totally failure sa buhay niya. Emotional immaturity, no? Immature pa po ang taong ito, at sa totoo lang po ay hindi niya po alam kung paano po ang gagawin niya sa mga susunod na panahon. Kasi po, ang problema niya po, ayaw niya pong mag-sorry, or ayaw niya pong ibaba, no? Ang gusto niya po ay kayo po ang lumapit, at tulad ng dati, kayo na lang ang umunawa para po kayo ay magkabalikan. Parang sinasabi niya, tapos naman na siya mag-enjoy, baka naman pwedeng tawagan mo na siya ulit at simulan nyo na ulit kung ano man ang dapat simulan, ano? Pero wag mo pong gagawin yan, ha? Kasi pag ginawa mo po yan, tinalo mo po yung sarili mo na dapat po siya yung talo, no? Tinalo mo po yung sarili mo na dapat ikaw na po yung panalo, no? Kaya kung ako po sa iyo, stick ka po sa sarili mo, sa value mo, sa worth mo. Hayaan mo lang po siya, no? Kasi po there will come a time na itong person mo po ay lalapit sa iyo. Whether you like it or not, itong person na to ay lalapit sa iyo, no, sa ayaw at sa gusto mo. Pag hindi pa rin niya yan kinaya, talagang siya na ang lalapit sa iyo, no? Kaya wag na wag ka pong lalapit sa kanya, at wag na wag ka po talagang ikaw yung wag na wag ka pong lalapit sa kanya, at wag na wag ka pong magpapakumbaba sa kanya, ha? Kasi po mahirap po pag ikaw yung nagpakumbaba sa kanya. Hindi po maganda, no?
Kasi po, hindi niya po yan siseryosohin ulit. No? Sasabi niya, ay, ang bilis lang naman pala bumalik dito eh. So, anytime, sa iba po sa inyo, hindi naman po lahat, no? First time yan ginawa, no? For some of you, talagang matagal na po, no? Nung ginawa niya yan talaga sa iyo is technically, talagang sinasabi ko, yung ginagawa niya po sa inyo, minsan yung iba sa inyo, ilang beses na yan nahuli, no? Pero wala pa din, ganun pa din, ano? So, sana po, maging lesson na po yan sa inyo na wag nyo po siyang i-tolerate na ganyanin kayo for the second time, third time around. Okay lang po magbigay ng second chances, no? Pero, kailangan po, make sure nyo na yung bibigyan nyo ng tao ng second chances ay sincere na sincere sa paghingi sa inyo ng tawad at talagang nag-effort to win you back, no? Kung hindi naman po siya nag-effort, wag na lang po, no? Wag na lang po, no? Mas magandang hayaan nyo na lang siya at wag nyo na lang siyang bigyan ng effort kung hindi naman siya worth bigyan ng effort, okay? Yan po yung hinihingi ko sa inyo, no? Na wag nyo po siyang pagbigyan kung hindi naman po talaga karapat-dapat na pagbigyan. There is this fear, sadness, and loneliness, no? Ang tao pong ito ay nakakaramdam ng too much fear, sadness, and loneliness sa ngayon. Kasalanan niya po yan. Bakit? No? Kasalanan niya yan kasi siya po ang gumawa niyan sa sarili niya. Kasalanan niya yan kasi siya po lahat ang gumawa ng ikakasakit niya po sa sarili niya. No? For all you know, ang taong ito po ay masasabi natin na talagang hindi talaga siya yung tipo ng tao na magsisisi at magsisisi at magsisisi, no? Siya po yung tipo ng tao na parang ganun at ganun lang ang gagawin sa iyo after sa lahat ng to, no? Hindi po natin siya hinuhusgahan, no, kung talagang nagbago na siya, pero ang sa akin lang po, be wise, no, in making decision for yourself. Malabo po kasi talaga na alam mo yun, masakla po kasi yung ikaw mismo ay hindi magbibigay ng pagpapahalaga sa sarili mo. Yun ka po mahihirapan, no? Yun ka po talaga mahihirapan, sinasabi ko po sa inyo. Okay? Avoiding conflicts, ina-avoid niya lang po yung conflict as of this very moment. Ang dami pong conflict sa buhay niya. Ang dami pong nangyayari sa kanya na hindi ka nais-nais at tipong kahit ano po ang gawin niya sa buhay niya ay talagang mahihirapan po siya, no? Hindi po ganun kadali, no, ang mag-sorry at hindi po ganun kadali talaga lahat ng nangyayari sa kanya ngayon. Para sa kanya, hindi po ganun kadaling mag-sorry. Parang nahihirapan po siya mag-sorry, no? Hindi niya akalain na darating sa point na gusto niya mag-sorry, ganyan. Pero there will come a time po, no, sa ayaw at sa gusto mo, magsusorry rin ito. No, bakit? Kasi po, ang taong ito ay nakakaramdam ng paglaki ng ulo, no? Dahil po alam niyang sobrang mahal na mahal mo siya at hindi mo po siya kayang tiisin, no? At gugustuhin mo na lang po na mag-okay kayo, kaya kahit anong mangyari, ikaw po yung magpapatawad. Huwag mo pong gagawin yan, ha? Huwag mo pong gagawin yan sa sarili mo. Kasi hindi po maganda yung ganyan, ano? Kaya sinasabi ko sa inyo, kailangan talaga is ayusin mo ang sarili mo, no? Patunayan mo sa kanya na kakayanin mo pa na wala siya kaysa sasaktan kanya ulit. Kasi mahirap po yung ganon. Hindi po natin gugustuhin yung ganon, no? Talagang sa atin po talaga ay gugustuhin natin na maturuan siya ng leksyon. Kailangan yung magkahiwalay para maturuan siya ng leksyon, no? Either kayong dalawa ay matuto ng leksyon, ganon din po siya, no? Kinailangan niya munang matuto ng leksyon bago po ito talagang
maging okay, no, ang lahat sa inyo. Takot siya sa rejection kaya ayaw niya po basta-basta bumalik, no. Magbabago po yan, no, magkakabaliktad po kayo ng tadhana, no. Siya po talaga ang lalapit sa iyo sa huli, no. Frustration, no, na-frustrate po ang taong ito sa ngayon dahil hindi niya po magkuha-kuha yung gusto niya, hindi niya po nababalanse lahat, no. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, hayaan niyo lang po siya, and there will come a time na itong taong to ay magwawala. Talagang hindi na to makakatiis, talagang lalapit at lalapit sa ito. Quick decision, no, hindi niya po pinag-isipan ang lahat, no. So ngayon lahat yan ay binabalik sa kanya ng universe. Kung ano daw po ang gawin niya sa iyo, babalik sa kanya yan, no. Ina-isolate niya po yung sarili niya, iniiwasan niya po ang halubilo sa ngayon, ano. Ayaw niya po, mas gusto niya po talagang mag-isa at mag self-pity, ng iyong pagkawala. Ayan, no, ngayon niya po talaga yan, dinidibdib lahat, kasi ang dami niya pong unresolved issues, emotional baggage, siya po ang gumawa niyan sa sarili niya. O yan, gusto niya po ng forgiveness and makarecover kayo sa ng isa't isa, pero paano niyo po gagawin niya kung siya mismo po ay hindi po humihingi ng tawad sa inyo, no? Natukso lang naman daw siya, baka naman daw pwede mo siyang patawarin. Okay lang yung ganun pero sana po, no, maisip niya po na okay lang naman, kaya lang dapat ikaw mismo ang humingi ng tawad. Siya mismo ang humingi ng tawad sa iyo, hindi po yung ikaw pa, no, yung lalabas na may kasalanan dito, no. Yan po ang inyong second reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko kung ano po ang inyong mga nasa saloobin. And of course, gusto ko pong payuhan kayo na may marami pong mga bagay-bagay na nangyayari ngayon na minsan hindi mo po maintindihan. Pero sasabihin ko po sa iyo na everything happens for a reason, no? Sabi ko nga po sa inyo, baka nangyari yan kasi may gustong matutunan pa siya ng universe, no? O tinuturuan pa siya ng leksyon ng universe, no? Parang kailangan mangyari sa inyo yan para may matutunan siya, no? Kailangan mangyari yan sa inyo para may matutunan siya at magtanda. Kailangan mangyari yan sa inyo para may matutunan siya at magtanda siya sa mga kalokohan niya, no? Minsan hinahayaan po ng universe yan na may mangyaring mga ganyang bagay, masasakit na bagay for one person to learn everything, no? Para may matutunan po talaga, no? So habang ganyan, no, ikaw, you have to fix yourself, bigyan mo ng halaga yung sarili mo. Sabi ko nga po, kayong aking mga pinakamamahal na ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, no? Stick lang po kayo, kapit lang po kayo, no? And one day, you will realize ano yung rason bakit nangyari ang lahat ng ito sa inyo. At habang ganyan po, ang bilin ko po sa inyo is just to live one day at a time. Tulungan nyo po yung inyong mga sarili, pasiyahin nyo po yung mga sarili nyo, and there will come a time, marirealize nyo po, ay, nakasurvive na pala ako, at dun niya po makikita yung value at worth mo na hindi niya po pinahalagahan. Okay? Maraming siyang magiging realization dyan, at talagang baka malay nyo, no, things will get better sa inyo, sa iba sa inyo, no?
And sabi ko nga po, wag nyo muna masyado isipin yan and stressin yung sarili nyo because life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag ka pong malulungkot, no? Babalik po ako for another set of reading for our third reading for the day. Pero bago po yan, sana napanood nyo na po yung kagabi, no? Kasi yung kahapon, yung second reading kagabi at yung ngayon kaninang umaga bago kayo tumalon dito sa second reading of the day at sa third reading po mamaya. Okay, thank you for not skipping ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel, lalo na po nalalapit na po ang ating One Love a Day for Street Elderly. Excited na po ako dyan para sa Sunday. Ipapanood ko po at ipapalabas ko po yan sa Sunday. Maraming salamat po sa inyo and God bless you all. Bye! Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo, or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Wag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahak. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na. At wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.